Yan, yung halimbawa na yung iyong kotse ang dala mo dito. Sa ganitong sitwasyon naman, kahit hindi ka lang mag-manual mode dyan sa palusong. Kasi, lalo na kung dalawa lang naman kayo, hindi naman loaded na loaded ka. Tsaka kotse lang naman yon. Kaya naman yung control ni brake. Pero pag ahon mo naman yon, doon mo gamitan niya ng manual mode. Para hindi siya nahihirapan. Pag mabigat po, mostly ginagamit. Oo, pag mabigat, alam mo, loaded na loaded ka. Ngayon, mag-i-engine brake ka kasi gagamit ka ng engine brake para hindi ka masyadong persado sa pamibreno. Yon, doon mo gamitin yon. Halimbawa, doon pa lang, nung mag-umpisa ka mag-downhill, lilipat mo yon sa manual mode. Malalaman mo yon yung speed niya, kung anong nakalagay dyan sa dashboard. Pag binitawan mo ngayon yung brake mo, siyempre bubulusok yun. Kasi ang manual mode, nasa 6 speed yun eh. Ngayon, ang gagawin mo nun eh, hindi mo na kailangan i-minus siya para magbawas. Alalayan mo lang ng brake, automatic na yun. Pagbabawas yun ng gear. Alalayan mo yun ng brake at tapot niya na yun. Diba, ang speed niya pang second to third lang yun. Pag automatic, magbabawas yun. Lalo na kung ang Tagaytay, nalusong ka doon, gagamit ka talaga engine brake. Kasi para hindi ka masyadong persado sa pagpipreno. Kasi kung halimbawa, nakalagay mo yun sa second gear, pag binitawan mo ang brake noon, magalit. Ang nangyayari lang noon, naatungal yung makina. Ang gagawin mo naman noon, alalayan mo ng brake para yung RPM mo, umakma. Kumbaga, wag lalagpas ng 2,000, wag umabot ng 3,000. Pagka halimbawa bumitaw ka ng brake at umatungal ang makina, yun, alalayan mo ng brake para bumagsak yung RPM niya. Lusong kasi na yung binibitaw-bitawan din ang brake kasi nga hindi pwedeng ibabad dahil baka masobra ng init yung lining, maglulusong brake ka. So ang pagbawas na yung optional. Pwede kong gamitin si brake, pwede rin i-manage mo talaga siya sa gear stick, no? Pero kapag nagdagdag ka doon, ang gagawin mo talaga doon, i-manage mo talaga ang gear stick niya. Pipitigin mo siya pataas. Subukan mo minsan yon para just in case na maka-encounter ka na kailangan mo siyang gamitin. At least alam mo na gagawin mo. Kahit tingnan mo na sa pataga, testingin mo siya. Gumamit ka ng manual mode. Tapos ang pagpitik nun or pagdagdag, di nagagas up ka. Pag nasulyapan mo RPM mula sa 2,000, pitik mo. Pataas, dagdag ka. Ito yung mga kalsadang dapat ma-experience ng mga beginner. Masisikip. Ang dali na yung maluwag eh. Yan, ganyan lang yung tulad ng ginawa mo. Ang daan lang talaga. Adventure driving lesson. Yan, barangay loob. Ano ba niya, basta limited ang nakikita sa kalsada, dahan-dahan lang. Tapos alam ko dyan sa dulo kanan tayo. Okay, samahan nyo kami mga kuya no, sa aming adventure driving lesson ni Red. First time namin parehas madaanan tong kalsadang ito. Rough road. Pwede magtakbo dito ng mabilis. Magagalit sa iyo ang mga nakatira dito. Magabok. Dito po kami mga kuya no, sa Pacquiao kami ng hindi. Magkakapitay dyan. Yan. Baka naman si Bandarian ni Juan. Bandarian ni maganda na ang kalsada. Yan, may nakasabay na kami yung tricycle. Yan, talong kung saan. Kalan siguro tayo. Kalan. Kalan yan. Kita sa simintaw.
Tingnan natin kung saan talaga ang labas na rin. Malalaman natin yan mamaya. Yo, semento na lang, ayos na. Barangay Road pa rin kami. Ganyan lang naman ang takbo sa Barangay Road. Ay, ganda rin ang bahay din. Pagka may kasalubong, give and take lang. Pagka makipo. Okay, magandang nagdadrive ako estudyante para lang kami na mamasyal dalawa, oh. Actually, naligaw kami. Pero maganda yung pagkaligaw namin. It's part of the driving lesson. Yan. Maliit na tulay. Yan, pag mga ganito naman yung klase lang ng kalsada, slight downhill, slight uphill, yan, normal na drive lang. Hindi mo naman kailangan na mag-manual mode. Tapos ito, ang isang remind ko sa'yo dito, kapag ikaw ay magdadrive sa ganitong kalsada at gabi, ay huwag ka mag-high beam pagka may kasalubong ka. Tapos halimbawa na hindi maiwasan minsan na yung kasalubong mo naka-high beam, pinitikan mo ngayon ng ilaw, yung passing light, ayaw magbaba. Pagka ganun, slow down ka, lalo na kung hindi mo na visible yung unahan mo. Ganito ka sikip ang kalsada. Hanggat maaari, slow down ka. Pag hindi na talaga para sa'yo, hindi mo nakita, tumigil ka na, palagpasin mo na siya. Ganun lang ang diskarte diyan. Kasi baka mamaya, habang nagsapapanalubong kayo, siyempre natingin ka nun sa gilid niya. Hindi mo na napapansin, mahuhulog ka pala sa kanan mo. Lalo na kung malalim ang kanan. Alam ko na, susunod. Purutahin ko rito ng nakamanual. Yan, ang iiwasan mo lang naman dito sa mga expressway natin para maiwasan mo magka-violation ka dito. Siyempre, huwag kang tatakbo dito ng less than 40 o less than 60 na matagal. Hindi maiwasan minsan nakakapag-40 ka rito. Siyempre, kapag bumabagal yun na sa unahan. Isa pa, siyempre, huwag kang bababad dyan sa sinasabing overtaking lane. Tapos, overspeeding, siyempre. 100 lang ang maximum speed dito. Mas safe dito mag-drive kaysa national highway. Dahil doon, mayroong jeep, may motor, diba? Dito, basta nag-i-stay ka lang sa lane mo, sumunod ka sa tamang speed, safe ka dyan. Tsaka yung clearance pala na yun. Kung sa national highway, nag-clearance tayo ng 1 car apart, dito naman, kung ganitong weather naman, so lalo na kung baguhan pa lang naman, kahit gawin mong 4 na sasakyan, lang naman yan, the more na mas malayo ka sa sinusundan mo, the more na safe ka. Lalo na kapag maulan, yun. Kaya yung mga naiipon sa karambola, ang bilis na magpatakbo, natutok pa. Kaya pag pumreno yung nasa unahan, eh wala lang silbi ang brake pagka madulas ang kalsada. Pag madulas ang kalsada at bigla kang namreno, wala, useless yung brake mo. Tapos yung ganyan, tama yung ginawa mo na gano'n. Kahit nakita mo may malaking lubak, slow down ka lang. Huwag kayong biglang lilipat para maiwasan si lubak, lalo na ganito sa expressway. Ewan ko ba, hindi ko maintindihan bakit ang nagbabayad naman tayo na toll tuwing daan natin dito. At parang hindi yata napapagawa ang kalsada. Hindi naman tuloy pa itong kalsadang ito. Pag dumaan ka dito, may bayad. Pero ganyan ang itsura ng kalsada. Expressway ho ito, no? Expressway. Shout out sa mga namumuno dito. Pakiayos-ayos nyo na mga kalsada nyo. At kami naman po yung nagbabayad sa tuwing kami nadaan dito sa kalsada nyo. Tapos ganyan, dinaig pa kayo ng mga barangay roads. Baka naman, yan, rumble strip, slow down, bigay ka na ng signal. Kasi mag-i-exit na tayo dyan. Pag lang papasok sa broken line na yan. Pag nakapasok ka na, pwede ka na magpatay ng signal. Naka-RFID naman yan.
Hindi ko lang alam kung may laman. Dahil ikaw driver, ikaw, siyempre magbabayad yan. Kahit saan po. Kaya okay, saan? Stop na. Siguro 15 pesos na. Mabuhay, 14 na. Oh, meron pa pala ulit. Ganyan lang naman pag-join yan. Kapit ka lang ang unti pa kaliwa. Kumain ka lang ng unti-unti. Yan. Una mo muna sulya pa lang kaliwa. Sige, ganyan. Sige, kaliwa. O, tingnan mo, clear. Sulyapan mo naman kanan. Pag clear na kanan, diyan ka na tumingin. Yan. Kumbaga, pag pinasok mo yan, pag clear, pasok mo muna unang lane. Sumunod yung pangalawang lane. Pagka, bago mong pasukin tong pinupupuntahan mo, ay titingnan mo muna. Pag tingin mo wala, yun, iwanan mo na. Ang tingin mo na, doon na sa direction mo. Pero ayos din naman yung naging brutal natin, ano? Tsaka nakitaan kita ng pag-iingat. Alam nun, ang driver kasi, Juan eh, alam mo kung saan ka dapat magpatakbo ng minimum, ng maximum speed. Tapos kanan naman tayo ng pwesto ka na sa kanan, signal, yan. Sulyap lang, sulyap lang sa kanan, tingin sa unahan. Yan, pwesto ka sa kanan, kasi naman tayo dyan. Tingnan mo yun. Pag natatambay sa gas pagkaganyan, kapit sa kanan konti, kanan konti, yan. Tingnan mo rin sa mirror. Okay na po lang na. Yan. Sige, punta ikaw sa ano. Pakiramdam mo yung pulser. Okay. Yung, tingin na sa una. Galing. Yan, pedestrian, pagtumingin.